Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, kami po ay dumadakila at pumupuri sa iyong kabanalan. Lahat kami ay nagpapasalamat dahil isa na namang linggo ang iyong ipinagkaloob sa amin upang makapaglingkod sa taong bayan, lalo na sa mga mamamayang Manileño. Kinararangal namin ang biyaya na iyong pinagkaloob upang magkaroon ng tungkulin na may kabuluhan at saysay sa pamahalaan na maghahatid ng biyaya sa aming mga tahanan. Kami pong lahat ay dumadalangin din sa iyong kapatawaran sa aming mga pagkakasala at naway ito ay maging daan upang kaming lahat ay matuto at maging mas mabuting mga individual. Dakilang lumikha, amin din pong isinasamo sa iyo ang aming mahal na lungsod sa pangunguna ni Alcalde Francisco Isko Moreno Dumagoso, Vice Alcalde Dr. Maria Sheila Lacuna Pangan, mga konsihal, mga pinuno ng tanggapan, kasama na ang lahat ng mga kawani ng lokal na pamahalaan. Naway gabayan mo kaming lahat at ilayo sa kapamahakan, lalo na sa pinsala na naranasan naming pandemya. Sa panimula ng linggong po na ito, aming Panginoon, dinadalangin po namin ang iyong gabay. Naway ituro mo sa amin ang landas tungo sa paglilingkod ng maayos at may katapatan sa aming mga mamamayan na lubos na umaasa at nagtitiwala na kami ay nasa pamahalang lokal ay kanilang maaasahan sa panahon na sila ay nangangailangan ng tulong at suporta na kanilang inaasam. Ang lahat po na ito ang hinihiling sa iyo sa ngalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiging Diyos ng sinamalan, alam ng puso, sa titig ko'y kulay. Upang pinilang, kuyak ka ng magiging, sa mandulugin, di ka pasisigil, sa nangatang tutok sa simoy at sa nakakaw-agaw, ay tinatang tuganaw sa pagkayang minamahal, ang isang ng katawan ko'y tagumpay na nagiging, ang ituwing at karonya, kailan ang ay magiging, luman ang araw na marabit pansin ka, buhay langit sa piling mo, aming ligaya na kantay ng akin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan, na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Sa
ating minamahal na Vice Mayor Hani Lacuna, mga konsehal ng ating lungsod, mga department head at kawani ng pamahalang lungsod, sa ating mga kapulisyahan, men and women, uniform personnel and non-uniform personnel of Manila Police District. Magandang umaga sa inyong lahat. Nais kong pasalamatan una ang Panginoon Diyos, at sa awa ng Diyos, isang linggo na naman ang nakaraos sa atin. At kung mapapansin ninyo, halos para bang binibilang natin linggo-linggo. Ngayon, na-realize natin ang halaga ng araw sa mga panahon na ito. Sa hirap ng dinaranas natin, sa usaping panganib sa kalusugan, patuloy tayong binibiyayaan ng Diyos ng kaligtasan at malulusog na pangataon. Kaya bagay na pinapahalagahan natin sa linggo-linggo na ating pagkikita, hindi man tayo lahat, ay nananatiling malusog ang bawat isa sa inyo. Mahalaga po yun sapagkat sa kabilang dako ng sitwasyon ng ating kalagayan, may mga kababayan tayong mga nasasawi, nalalagay sa bingit ng alanganin ang kanilang buhay dahil sa infeksyon ng coronavirus. Ngunit magkaganon pa man, manatili tayo maging matatag, lakasan natin at tibayan natin ang ating damdamin sa pag-unawa sa sitwasyon. Lawakan natin ang ating kaisipan sa pag-unawa din sa ating kapwa. Pahalagaan natin ang ating mga sarili. Pagmalasakitan natin ang ating mga sarili para na rin natin pinagmalasakitan ng mga mahal natin sa buhay na naghihintay sa kani-kaniyang mga tahanan. Mahalaga na kayo ay malusog, mga kasama kong naglilingkod sa bayan, sapagkat sa mga panahon na ito, tayo na bahagi ng pamahalaan ang inaasahan ng ating mga kababayan, lalo na dito sa lungsod ng Maynila. Salamat sa Diyos, huwag sanang mangyari katulad ng napabalita sa mga international news agency on what is happening in Europe. Salamat na hindi nangyayari sa atin yun. Pero hindi pwedeng ikaila na pwede ulit dumami ang infeksyon kapag tayo'y naging irresponsable, kapag tayo nag-relax. Kaya dapat talaga maging responsable tayong mga batang Maynila at akapin natin ang mga hindi tagalungsod ng Maynila na dumadako dito upang iraos din nila ang kanilang pamilya sa paghahanap buhay. We must not look at ourselves as a city alone. We are a city in a country, in the world, who are facing so many challenges with regard to this pandemic.
Kailangan natin alisin ng mga boundaries. Kailangan alisin natin sa ating sarili ang pagiging makasarili. The only way to defeat this pandemic, this coronavirus, is simply we as Manileños and Filipinos work hand in hand, in unison, responsibly, to go and fight this pandemic. We must survive. And in survival, there are certain responsibilities. And one of those is individual responsibility. Kaya mag-iingat kayo. Walang aasahan ang tao. Bukod sa kanilang mga mahal sa buhay, tayo na yung susunod na aasahan ng mamamayan. At manatili rin sa atin ang kababaang loob, sapagkat tayo na italaga ng batas, ng tao, o ng ating karera, propesyon, upang maglingkod. Hindi para sa sarili, kundi para sa bayan. Huwag sanang mawaglit sa kaisipan ninyo. Tayo ay hindi lang ordinaryong empleyado. Tayo ay lingkod bayan. Yan. Sana araw-araw isa puso ninyo. So muli, maraming salamat at ligtas kayo at manatili sana kayong ligtas. At isang linggo na naman. At kung hindi nyo napapansin, mabilis ang panahon. Malapit na, naamoy ko na kumakanta na si Jose Marichan. Magkaganon man, tuloy ang buhay kahit may pandemya. Kaya nga ulitin ko, at lagi ko ipaalala sa inyo, hindi natin minamaliit ang sitwasyon sa Europa. Hindi natin ikinalulugod lamang ang sitwasyon nila. Ngunit ginagamit natin yon bilang tanda ng paalala na nandiyan pang panganib. Okay? And let's just be grateful that we Manileños, marami namang sumusunod sa mga itong. Kaya maraming salamat sa bawat isa nating mga kababayan. Aakapin natin, pipilitin natin abutin ang higit na nakararami hanggat kaya natin. Sabi nga sa Hugatero, kapit lang. Ayawan Diyos, makakaraos din tayo. Okay? And I would like to recognize our visitors and friends who continue to help the city government in all our undertakings, in every aspect of existing perennial and continuing problems of the city. Today, I would like to recognize our friends from DNR na tumutulong sa atin na maging maaliwalas ang ating lungsod.
we are going to receive more trees. And this time, we found out that certain trees that are available, or grass, family of grass that are available, that can be utilized to make our air cleaner and more greens. Today, from the DNR family, here today, headed by NCR Director Jackie Kaan, Assistant Director Ignacio Almira, Aida Esguerra, Division Chief, Attorney Alvin Constantino, Division Chief, and Art Calderon. We are going to receive 105 bamboo trees in the city of Manila. At yun ay bating panimula pa lamang. We will work hand in hand with the DNR to continue to clean up our rivers, all body of waters, bayside, rivers, creeks. We'll try to do our best. We will continue. Hindi tayo titigil kahit na binigyan ng pagkilala ang DPS, ang mga international organization for their continuous effort to clean and clear of all kinds of obstruction in the body of water in our streets. And I hope kayo din maging responsable kayo sa inyong mga bahay-bahay, sa inyong tapat ng bahay, sa inyong pamayanan. Kaya maraming salamat sa DNR at umasa naman kayo, kaisa ninyo kami. We are one in making Manila a greener city for the next generation. We are going to pay the price today, exerting extra effort, creating extra mile para matupad natin ang pangarap natin sa ating lungsod. That the next generation will have a greener, healthier air in the city of Manila. So maraming salamat sa ating DNR family. Please extend our gratitude to Secretary Simatu and all the undersecretaries and assistant secretaries. And also, I would like to, ito matutuwa to sa Maynila. Dahil first time in history, yung mga pangarap natin na mga konting tulong, pagmamalasakit may paramdam natin sa ating mga lolo't lola, sa ating mga senior citizen. Former Mayor of Iligan City, Attorney Franklin Quijano, siya po ay newly appointed Chairman National Commission for Senior Citizen. Welcome po sa Bulwagan Rodriguez. Yun po ang Bulwagan Bayan. Pasensya na kayo, medyo naulan. At senior citizen na rin naman kayo, attorney. Ayoko kayo mabasa. But we're happy coming here. I'm happy that you came here today. At least, meron po kaming kakaibang ginagawa ngayon sa ating mga lolo't lola. Mahal na mahal ko po yung mga yun. Sa totoo lamang. Maswerte nga yung iba, may mga lolo't lola pa. But in our own little way, we'll try to take care of them, assist them, na maging kaagapay nila kami. So muli maraming salamat sa inyong pagbisita dito. At sa inyo muli, paalala ko, isang linggo na naman, nahamon sa atin
Mag-ingat, maglingkod ng tapat. Maging masinop, mainam, at episyente sa paglilingkod sa bayan. Yun lang ang hinihingi ko sa inyo. Tingin ko naman may kakahinat na nanyan pagdating ng araw. So muli, maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Hangad ko at isasama ko sa panalangin na maging ligtas kayo lagi. Okay? At may awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Magandang umaga. Manila, God first. Thank you.